Good day everyone. I am Cyrus Benz Penablo, a youth advocate and proud member of Rice Worker, a civic organization that promotes human rights and stand for the dignity of the workers. Today, I'm here to advocate one of the important worker rights, the right to a living wage. Ask yourself this. Paano kung araw-araw pumapasok ng trabaho? Pagod na pagod. Pero pagdating ng sahod mo, kulang pa rin. Kulang para sa pagkain, kulang pambayad ng bahay, kulang para sa pamasahe, at kulang para sa edukasyon. Nakakapagod din, di ba? Hindi lang sa katawan, lalo na sa isip. Para sa mga workers natin, hindi lang ito simpleng senaryo. Ito ang araw-araw nilang realidad. Ayon sa Philippine Statistics Authority, marami sa mga Pilipino ang higit na nangailangan ng mas mataas na sahod sa minimum wage. Pinapakita ito na hindi porket kumikita ka ng minimum wage ay nangangahulugan ito na sapat ito para mabuhay. Karamihan naman sa mga workers natin ay hindi talaga naghahangad ng yaman. Ang gusto lang naman nila ay sapat. Sapat para mabuhay na maayos, makatulong sa pamilya, at magkaroon ng konting peace of mind. That is what living wage is all about. Hindi ito luho, ito ay karapatan. Supporting the right living wage is not only help workers, but also society. Dahil kapag fair ang sahod, ang mga tao ay may kakayahan na gumastos. Dahilan para matulungan ito yung mga businesses dahil tataas ang demand at services sa bansa. Ganun rin sa ekonomiya. Dahil kapag patuloy ang pag-ikot ng pera at services, mas lalago ito. Kaya bilang kabataan, mahalaga na may boses tayo sa ganitong usapin. Dahil balang araw, tayo rin naman ang papasok sa workforce. So the question, anong klaseng mundo ba ang gusto nating maabutan? Isang mundo ba na pinapahalagahan ng sipag ng tao? O isang mundo na kahit anong sipag o tiyaga mo, hindi pa rin sapat? Malinaw naman kung ano ang pipiliin natin. Remember, ang trabaho ay dapat nagbibigay ng success, hindi patuloy na paghihirap. Because when worker rise, we all rise. Thank you.